Manchester. So matapos na natin maghatid ng bata, mga ka-Berks, no, kay Bunso sa school, pauwi na tayo. Last na nating hatid kay Bunso yan for the school year na ito. Last na nating hatid sa kanya sa school. At tapos na naman yung school nila. Dito tayo daan sa city center at traffic dun sa kabila. Maganda dito sa town ay wala gaano to pag ganitong umaga. When the broken heart goes. Kanta lang natin yung ganyan, no? So ito ang city center, mga ka-Berks. Ito tayo dumaan kasi doon sa kabila nung paghatid ko, pagpapunta medyo traffic doon. Dito hindi gaano sa umaga. Traffic dito sa town mga hapon. Traffic din pala, kala ko hindi. Kala ko lang yun, panahon ng hapon. Kala ko lang pala hindi. Pero traffic din pala. Yung Manchester sa umaga, kung busy ba. Ngayon lang ako nag-drive dito ng ganitong umaga, 9 o'clock in the morning. Para makabisado nyo ito Manchester. Pag may time tayong mag-drive dito ay dadaan tayo dito. Dito mga ka-Berks, o ganyan, pag nag-overtake ka ng bike, give them enough room. Hindi pwedeng bara-bara ka mag-overtake. Kailangan meron talaga siyang room or space, diba? Hindi pwede yung bara-bara ka mag-overtake sa bike. Mga dami mga galit dito, busina ng busina. Hindi tayo sanay sa ganyang busina mga ka-Berks. Bira yung ganyan dito magbusi-busina. Okay pala dito sa umaga. Hindi masyadong traffic. Traffic! Paghapon dito sobra. Mas traffic dun sa kabila, sa paghatid ko kay Bunso. Mas traffic. Dito di gaano.
dumiretso ka dyan, yari ka dyan. Dito tayo. Dito tayo sa Chinatown. So ito ang Chinatown mga kabergs. Medyo malaki din yung Chinatown dito sa Manchester. Dito kami bumibili ng mga Filipino food. Kasi meron dito may mga ano dito. Pero hindi naman lahat ng ano. Meron pa rin sa isa. Pero dito meron din kahit papaano na mabibili. Kasi hindi ka traffic dito. First time kong duman dito ng ganitong oras mga kabricks. Alas 9 ng umaga. Pinakapusod ng Manchester, pinakapusod na talaga tumating yan, no? Dinaanan mga kabricks, pusod. Wala pa ng traffic dito sa umaga, oh. Ganda pa duman dito mapag nasunod pag nagpahatid. Kaya lang last day na di bunso ngayong ihatid eh. So pag sa umaga sa sunod dito pala ako dadaan. Wala pa ng traffic dito, mas traffic dun sa labas, oh. Yung saan ako dumaan paghatid pa, parang traffic dito. Ganang bukas ng Primark Te, go na ako te. So dito sa kaliwa mga kabergs, yan yung mga kita nyo Arndale, yan ang mall dito sa Manchester. Iba rin yung Trafford. Mas maganda yung Trafford, pero ito yung Arndale lang mall dito sa Manchester. Yan. Nandyan lahat. JD, Foot Lockers. Pero kung gusto mo rin bumiling isda, ano yun? Doon sa unahan. Meron din gulayan dyan. Dito rin may bar din mga dyan. Yan ang mall dito. Come on boy. Grabe yung panahon na naman kahapon, sobrang init, 29 degrees. Nag 31 pa sa ibang part ng UK. Pero ngayon, no, gloomy na naman. Yan ang weather dito sa, lalo na dito sa Manchester. Maaraw bukas, makulimlim ngayon. Mga ganun ba? Kahapon maaraw, makulimlim ngayon. Hindi talaga siya consistent ba? Dito pabalik kaysa doon sa kabila. So ito mga kabergs, tatawid si Manong. So ako talagang titigil niyan basta ganyan zebra crossing. Yan, nakita nyo yun? Pag may nakita kayong ganyang zebra crossing, ikaw mismo na sasakyan ang tatawid. Kasi pag duniretso mo yan at ang tao tumawid, nabangga mo, kahit anong kahit kasalanan niya pa kahit kasalanan niya dahil nakaano ka na, pero wala, ikaw talagang kasalanan mo. Ang gulo ba, no? Hindi ibig sabihin pag tumawid na or may tao na doon, tumigil ka, magano ka na kaagad, magminor or mag-stop ka talaga. Kasi kung hindi at mabangga mo, kasalanan mo talaga. Kahit anong mangyari, kasalanan mo doon. Yun ang ibig kong sabihin. No, you get my point now. You get my point now. Yun, doon talaga grabe yun. Major ka doon. Pagka yun ang may nabangga ka dyan, wala na, tanggal na yung lisensya mo. Kaya
pag mga ganyan, mag-approach ka pa lang dyan sa ano, palapit ka pa lang, alam mo may tao in both sides, left and right. So, ang ano yun, talagang tatawid sila. So, tigil ka na talaga. You have to stop. Kasi hindi yan sila ano, lalo na yung iba na hindi na tumitingin-tingin. So, kung may sasakyan o wala, didiretso talaga yan. Kasi alam nila na priority talaga sila. And pag yun nga, pag nasagi mo talaga yan sila, wala ka. Goodbye na yung ano mo, license mo. Goodbye to you, my trusted friend. Ganon ang mangyari sa lisensya mo. Pagka yan may nakabangga ka dyan ng tawag dito, tumatawid dyan. Oh, di ba? Kaya mas maigi dito yung ano, yung mga kahit papaano, yung mga driver dito, alam mo dapat yung mga ganyan. Kasi mahirap, di ba? So bagay, dapat naman talaga, if you really a driver, dapat be a defensive driver. Huwag yung bara-bara, huwag yung kakaskasero ka, huwag yung masyadong tutok-tutok din. Kasi at the end of the day, hindi ka naman, ilang minuto lang kung magpaspasan mo or bagalan mo, parehas lang yan. Walang ano yan, walang pagkakaiba yan. Siguro minuto lang yung ano, minuto lang yung tawag dito, minuto lang yung diferensya sa pupuntahan mo. Tsaka kung gusto mo talagang umalis, anong nangyari sa'yo, boy? Gusto mong umalis, dapat inagahan mo. Kung nagmamadali ka, dapat a day before ka palang umalis. Yun ang aking ano, nung nagkakaedad na tayo. Pero nung medyo bata-bata tayo, kaskasero din tayo dito. Lalo na yung mga bago-bago ka palang driver. Ngayon, nung 20 years na, so wala. So dito naman, no, bike ko, mga kabricks, ganyan ang gagawin ko. Ikaw ang iiwas, hindi ang bike ang iiwas, mga kabricks. Yan. Yun, nakakuha na naman kayo ng idea doon. Ganon dito. Ikaw mag-signal, ikaw ang mag-ano din. Kasi pag yan, nahagip mo din, kawawa ka din. Tanggal din ang lisensya mo. Yun, may nagbabike pa doon sa unahan. Kasi dito yung mga nagbabike ngayon, ang tendency niyan, malay mo mag-swerve sila, so at least you have enough room para hindi mo sila mabangga or masagi. Yun, tingnan mo tong isa, ganito gagawin natin. Sisignal ka lang dyan, titignan mo sa kanan mo, ganyan. Yan ang proper na ano, ganun. So mag-swerve man siya, safe ka kasi malayo siya kung magano man siya. Di ba? Ganun 'yon. Yan ang mga natutunan natin dito, mga kabricks, kasi alam niyo 'yun. Pero nung mga pagubabata-bata nga tayo, napaka kaskasero din natin. Pero nung nagkakaedad na tayo, ay siya, nung mga bago-bago ka pa lang sa Manibela, lagi kang gusto mo lagi umapak ng gas eh. Lalo na pag motorway, sos, talagang ano yun, bahala na si Batman, lalo na pag ikaw mag-isa. Pero as you age, yun, habang nagkakaedad tayo, siyempre natututo na rin tayo paano maging defensive driver. Lalong naging defensive driver naman tayo dati kahit kaskasero tayo, but then mas lalo tayo naging defensive driver ngayon kasi mahirap na. Unang-una, kahit tayo naging defensive driver ng gusto kasi sa edad natin, siyempre mag 48 na tayo, so ang ano mo diyan, ang tendency pagka may na-aksidente, medyo mabagal na yung ano mo, reaction mo ba. So hindi ka tulad ng bata-bata ka pa, kahit magtutok-tutok ka, mabilis yung paa mo. Lalo na pagka ang sasakyan mo isa manual, so mabilis ka pa, medyo bata-bata. Pero pag tumatanda ka na, medyo mahina, mabagal na yung ano ko. Minsan mabagal na yung ano mo sa reaction mo pagka sa may mga hazards ba, ganon. So kaya talagang lagi kang defensive, lagi kang may space in front ng ano, hindi talaga yung tutok-tutok. Ayan. Kasi ano pa manual pa lang ako, mga kabricks eh. Gusto ko na nga magpalit ng automatic pero not this time. Siguro pagka masakit na talaga ang ating tuhod kaka manual, ay yun na siguro talaga magpapalit na tayo ng matic na. Pero hanggat hindi pa, okay pa naman, di ba? Nakakapasyal pa naman tayo, nakakapaghatid sundo tayo ng ating Junakis at nagagamit natin sa sasakyan sa trabaho. So that's the most important thing. Darating tayo dyan ng medyo ano,
pagka hindi na natin kailangan. Kaya pag wala ka talagang ano, pag wala ka na talagang gagastusan, no? Pag tumigil na siguro kakainom, pwede. Ialak ko kasi 200 pounds naman eh, sobra pa. Hindi nga ano, sasakyan sa alak naman napunta. Siguro pag tumigil talaga ako ng inom, magkakuha tayo ng magandang sasakyan. Kasi yung budget ko sa monthly sa ano, mataas ang 300 pounds sa ano, sa alak. Weekly ko ano na 60. Eh, pinauwi ako ni bossing na maga. Wala. Yung isang whiskey na tag 30 pounds, 2 araw lang. Oh. Kaya yung tawag dito, yung alak ko sa isang buwan talaga mababa niyan, 300 pounds. So pag tumigil na siguro tayo uminom, pag lahat na pag isang shot mo lang ng whiskey, sinusuka mo na, siguro pwede na tayong tawag dito, magpalit ng sasakyan na medyo ano, tapos dun mo na lang yung pera mo, dun mo na lang na pambili mong alak, dun mo na lang sasakyan mo punta. Pwede nga ano, kayang gumanon pero hindi pa nag-enjoy pa akong mag-inom eh. Pag siguro nag-50 na tayo, pag ang ininom natin ay wine na. Hindi, masarap ang whiskey, lalo na dito mga kaberks, malamig, masasil. So yon. Pero darating tayo dyan, pag tumigil na talaga, pag budget mo na lang sa isang buwan isa ng alak, isa siguro mga 50 pounds, mataas na yan. Pero ngayon kasi nag-enjoy pa ako, 300 talaga. Nung last week eh, naka 60 pounds ako. Lalo na nag-inom kami ni kuya, wala, yung isang linggo ko 80 na naman. Yun lang ating libangan eh. Wala na nga tayo malayo na nga tayo sa Pilipinas eh. Kung sa Pilipinas din naman tayo, araw-araw ka rin namang lasing, gabi-gabi ka rin namang lasing. So it's the same. Ang importante ano yan, pag-unwind ka pag may time. Pag may time. Isang linggo malas lang pag hindi tayo uminom ng alak. Katulad ka gabi nag-shot na. Pero may time talaga na shot lang. So yun, at least alam nyo na ngayon. Pwede pala no, pagka yun talaga, pag nabawasan yung alcohol habit alcohol content content ganon. So pag nabawasan na yung mga alcohol nating consumption naman, so in a week pwede siguro. Pero ngayon kasi mababa talaga sa akin, isang linggo tawag dito 2 whiskey. Buti nga hindi na ako pati yung collection ko naubos na. Ano na lang natira, konti na lang. Ayoko nang bumili ng ano, ng doon dito, basta sale, mas maganda yung ano ba. Dati talaga lagi ako may stock kaya lang naubos na. Ngayon kung ano lang ang sale doon ako, ayoko rin mag-stock ng gusto. Dati meron eh. Pagka ano kasi dati nanalo pag mga sale dati, bili ka lang ng bili. Tapos pagka off ka naman, inumin mo rin ng inumin. Ganon yun, binili mo no. So yun, pagbalik tayo doon, pag siguro pag nagkonti na lang yung consumption natin sa alak, yung iniinom natin na week, pwede na tayo magpalit ng mas ano, yung lumilipad na sasakyan mga kaberks, no? Hihintayin ko talaga yun. May hihintayin tayo, yun pala yung ang hydrogen na lang ang ilalagay. Hydrogen ba? Tama ba yung nabasa ko sa Toyota ngayon? Yun ang mapapatay sa mga EV vehicle ngayon. EV vehicle, di ba? Tama ba? Electronic vehicle. EV, ba't vehicle pa din, di ba? Yun, pag yun talaga lumabas, baka pwede na. Pero mo hydrogen, tuta. Tama ba yun? Hydrogen, nabasa ko lang. Nakita ko lang sa YouTube na yun daw ang papatay sa mga EV vehicle, yung mga bagong discovery ngayon ng Toyota. Toyota. So yun mga kabergs. Pero ano, pwede naman kahit hindi na natin hintayin yan. Pagka ano nga, yung pag nabawasan talaga yung aking budget sa whiskey. Kasi nagbabudget talaga ako 300 nga a month eh. Kasi anong gagawin mo, di ba? Alam nga naman puro ka lang trabaho. You have to drink. You have to relax sometimes. Di ba? Yun ang maganda dun. Huwag para puro trabaho. Kailangan din natin ng ating katawan ng alcohol. Dati nga sa Pilipinas wala kang
pambili, ano ka na lang, ano ka sa mga tropa mo, nakikisama ka ngayon, kahit may pambili ka, inom ka na lang inom, di ba? Lasing nga sa Pilipinas yung tambay. Tayo pa na may trabahong kusinero. Sabay ganun, ganun. O nga, totoo yun, di ba? May araw-araw nga sa atin lasing eh. Tapos ikaw dito ano yung sarili mo, maliban na lang talaga kasi may mga friend naman ako talaga dito na they don't really drink. Ano lang socialization or pag may party, ganun lang. Hindi talaga si like me na walang linggo na hindi ako makakaisang whiskey. Yun submit tuloy tayo yun, mga ganon. Tapos yun, nung isang gabi nakatikim na naman tayo, first time kong tumikim ng tomatin, kaya lang nag-sale. So pero ayoko nang bumili, malakas hangover. Kahit na medyo mahal yun pag hindi sale, pero ayoko nang uminom nun. Malakas ang hangover niya, mga ka-works. Pero siguro syempre dahil may ano kasi sobra naman kasi dapat yan sa isang whiskey naman talaga, dalawang inuman mo naman talaga yan. Hindi naman talaga pwede yung isahan lang. Uy, mali ako doon yung sinasabi ko, nalibang ako. Zebra crossing, may gustong tumawid, buti na lang hindi naman siya tumawid. Ayan. So nalibang ako, mamunti ko na namang maubos. Lagpas kalahati, kaya malakas ang over. Pero pag half-half lang, tamang chill lang, hindi walang hangover ang whiskey sana na yun eh. Pero smooth sana siya, smooth. Amoy drakar. Amoy cool war. So yun nadala ko kayo sa aking kwento-kwento. Meron dito na sa aming munting tahanan na itong aming kapitbahay, 3 linggo na. Kailan ba ako pumunta ng Isle of Wight? A week before. May ticket na pero nandyan pa rin si Pogi ba? Pinagusto na siguro ipahatak to sa council. Yun. So yun mga ka-Berks, alam niyo na yung magkano yung budget natin sa ating whiskey in a week. Dito natin tapusin nating video. Lagi kong sinasabi sa inyo, keep us all safe, God bless us all, at magandang buhay. Thank you for watching. Thank you.